Magandang araw po Santa Clara. Ako po si Antonia Eslahom at ngayon po ako po ay magbabalitaan ngayong araw at ang ating tatalakayin ay tungkol sa Super El Nino Global Shocks and Philippines Rising Rice Import at Risk. Ang Pilipinas ay nahaharap sa isang critical na hamon sa seguridad sa pagkain sa 2026 dahil ang mga pagtataya para sa pag-import ng bigas ay nagpapakita ng isang malawak at may kinalaman sa agwat. Habang ang US Department of Agriculture ay nagproyekto na ang bansa ay kakailanganin mag-angkat ng 5.1 milyong metrikong tonelada ng bigas. At ang ating lokal na kagawaran naman ng agrikultura ay tinatansya ng mas mababang pangangailangan na 3.6 hanggang 3.8 milyong metrikong tonelada batay sa pag-aakala na ang mga magsasaka ay tatama sa record na ani na 20.3 milyong metrikong tonelada. Ang agwat na ito ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng international na pagtataya na tumutukoy sa mga matataas sa panganib at mga lokal na target na umaasa sa mga sitwasyon na paggawa ng pinakamahusay na kaso. Habang iminumungkahi ng ilang salik na maaring maliitin ng dalawang projection na ito ang panganib, kabilang ang tinatansyang Super El Nino mula Hunyo hanggang Disyembre 2026, pagtaas ng presyo ng padaba at langis na dulot ng digmaan sa Middle East, at ang kawalan ng garantisado minimum na presyo ng suporta para protektahan ang mga lokal na magsasaka. Kapag isinaalang-alang natin ang mga pangkapaligiran at pandaigdigang pagkabigla, ang aktwal na pag-import ay maaaring tumaas sa pagitan ng 5.6 at 6.0 milyong metrikong tonelada. Kung walang magpapasyang aksyon ng gobyerno, ang bansa ay nanganganib na mahulog sa isang cycle na malalim na pag-asa sa import, pagtaas ng presyo ng pagkain at mas malawak na pambansang kawalang tatag. Para sa akin, dapat simulan na ng gobyerno na ituring ang seguridad sa pagkain bilang isang bagay ng pambansang seguridad dahil habang sinama ng ibang mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya ang mga sistema na pag-iimbak ng pagkain sa kanilang estratehiya sa pagtatanggol, habang ang Pilipinas naman ay nananatiling mapanganib na nakalantad sa mga pagkagabala ng supply. Ang pag-issue ng Rice Emergency Proclamation ay maaaring makatulong sa pagbabataas ng supply at makapresyo din ng mga butil. Magbibigay ito ng kinakailangang proteksyon para sa mga magsasaka at magpadala ng malinaw na senyales na ang gobyerno ay handa na ipagtanggol ang supply ng pagkain ng bansa ng kasing lakas ng pagtatanggol nito sa sarili nitong soberanya ng teritoryo. Bakit nga ba mahalaga ang napili kong issue o balita? Ang isyong ito ay napakahalaga dahil nakasalalay dito ang pundasyon ng pambansang seguridad at ang kakayahan ng bawat Pilipino na magpakain sa kanilang hapagkainan. Sa harap na nagbabadyang Super El Nino ngayong 2026, ang pagkakaroon ng magkaibang pagtaya sa supply ng bigas sa pagitan ng gobyerno at ng mga international na ahensya ay isang kritikal na babala na maaring hindi sapat ang ating kasalukuyang paghahanda. Bukod sa banta ng kalikasan, ang balitang ito ay nagsisilbing paalala sa atin na ang ating food security ay madaling maapektuhan ng mga kaguluhan sa ibang bansa. Tulad na lamang ng giyera sa Middle East na totoong nagpapataas sa presyo ng mga kagamitan sa pagsasaka. Higit sa lahat, binubuksan nito ang usapin na ang bigas ay hindi lamang isang produktong pang-agrikultura, kundi isang estratehikong yaman na dapat protektahan ng Estado upang mapanatili ang kaayusan ng buong bansa. Dumako naman tayo sa susunod na tanong na paano ba ito makakaapekto sa ekonomiya sa bansa? Ang epekto sa ekonomiya ay lalampas sa simpleng pagtaas ng presyo dahil maaari ito magdulot ng wage price spiral kung saan ang mataas ng presyo ng bigas ay magtutulak sa mga manggagawa na humingi ng mas mataas na sahod.
na lalo namang magpapataas sa gastos ng mga negosyo. Ang malaking import gap na kailangan punan ay maglalagay ng matinding pressure sa ating foreign exchange reserves, lalo't na ang pandaigdigang pressure ng bigas ay hindi inaasahang tataas din dahil ang ibang bansa ay maghihigpit ng kanila mga export upang protektahan ang sariling supply. Ang sektor na agrikultura na siyang backbone ng ating kanayunan ay maaaring humarap sa krisis ng kumpiyansa. Kung makikita ng mga kabataan na wala ng kita sa pagsasaka dahil sa mahal na abono at kawalan ng suporta, tuluyan na mauubos ang ating mga magsasaka sa hinaharap. Sa madaling salita, ang krisis sa bigas ay magpapalalim sa agwat ng mayayaman at mahihirap, magpapabagal sa pag-angat ng gross domestic product at maglalagay sa bansa sa isang masenong posisyon sa harap ng pandaigdigang merkado. Bilang isang kabataang Tomasino, magbigay ng pamamaraan para makatulong sa pagtugon sa hamong dulot ng isyo o balita. Naniniwala kasi ako na bilang isang Tomasino, sisimulan ko muna ang pagtulong sa pamamagitan ng disiplina muna sa aking sarili at tamang impormasyon. Una, iiwasan ko ang aking pag-aksaya ng kanin o rice wages sa bawat kainan dahil malaking tulong ang bawat butil na matitipid natin sa gitna ng banta ng El Nino at syempre sa kakulangan sa supply. Gagamitin ko rin ang aking social media para mag-post ng mga infographics o simpleng paalala tungkol sa food security upang mamulat ang aking mga kaibigan at pamilya sa tunay na hirap na dinaranas ng ating mga magsasaka. Bukod dito, sisikapin kong tangkilikin ng mga lokal na produkto sa pamamagitan ng pagbili ng direkta sa mga palengke o kooperatiba ng mga magsasaka sa halip na sa malalaking kumpanya lamang para masupunta sa kanila ang kita. Gagamitin ko rin ang aking boses sa mga diskursong panlipunan upang ipakita na kami mga kabataan na may pakialam sa isyu ng mga pagkain. Naniniwala ako ng simpleng pagtitipid at pagsuporta sa ating mga lokal na producer ay malaking hakbang na para mapigilan ang mas matinding krisis sa ating ekonomiya. Anong SDG ang may ugnay sa balita at paano may sasakatuparan ng SDG na napili? Ang issue ng krisis sa bigas ay direkta may ugnay sa SDG 2 or Zero Hunger at SDG 13 Climate Action. Dahil naniniwala ako na ang seguridad sa pagkain ay hindi mapaghiwalay sa usapin ng nagbabagong klima. May sasakatuparan ng mga layunin ito sa pamamagitan ng agresibong modernisasyon ng ating mga irrigation systems o patubig sa mga probinsya. Ang maayos na infrastruktura sa patubig ay magsisilbing depensa ng ating mga palayan laban sa matinding tagtuyot na dala ng Super El Nino, na tinitiyak na may sapat na ani para pakainin ang bansa habang umaangkop sa banta ng kalikasan. Bukod din sa patubig, mahalaga rin ang papatayo ng mga rice silos o imbakan na magsisilbi nating buffer stock ng bansa kapag nagkaroon man tayo ng kakulungan sa pandaigdigang merkado. Sa pamamagitan ng sapat na pasilidad para sa pagtibak, mapoprotektahan ang supply at presyo ng bigas kahit sa gitna ng mga sakuna, na siyang pangunahing layunin naman ng Zero Hunger. Sa huli, ang pagbibigay ng direktang subsidya at tamang presyo sa ani ng mga magsasaka ay krusyal upang maging matatag ang ating sektor na agrikultura laban sa mga economic shocks at climate change, na tinitiyak na ating mga producer na pagkain ay manatiling buhay ang kabuhayan para sa susunod na mga henerasyon. Yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig.